Magandang araw mga amigo. Ito po ang inyong lingkod, si Brian Galagnara para kay Rico Caballero Gonzales na nagpupugay sa inyo para sa isang edisyon ng Usapang Politika. Isang bagong virus ang kinatatakutan ngayon sa buong mundo, ang swine flu virus na pumapatay ng maraming tao sa Mexico. Tumawid na rin ang virus na ito sa ilang bansa sa North America, Europe, Africa at Asia Pacific. Isang mensahe ang maliwanag na ibinibigay nito. Patuloy na dumurumi, pumapangit at nasisira ang ating kalikasan. Kaya naman, dapat lang makiisa ang lahat sa Earth Day celebration tungo sa ikaliligtas na nag-iisa nating mundo. Ganito kung paano simulan ng mga kawani ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang kani-kanilang pang-araw-araw na gawain. Sama-sama silang nag-e-exercise o nagsasayaw. Ordinaryong empleyado o opisyal man humahataw. At dito pa lang, masasalamin na ang disiplina at work ethic ng namumuno sa kanila. Dahil sa totoo lang, bahagi ito ng malawakang pagbabago na ipinatupad ni MMDA Chairman Bayani Fernando sa kanyang ahensya. Bilang pinuno ng MMDA, inuna nga ni Chairman Fernando ang kanyang sariling bakuran. Naniniwala kasi siya na anumang kampanya ng MMDA for good citizenship ay magtatagumpay lamang kung tapat at naiintindihan ng bawat isa ang kani-kanilang karapatan at tungkulin. Dapat may maunawaan ng ating mga kababayan yan. Pagkat pag hindi lang naunawaan, lumalabas ang MMDA ay mapang-api. Ang MMDA ay inaalisan na niya ng hanap buhay, yung mga vendor, at yung karapatan ng sino man ay kanilang niyuyurakan. Hindi ko lang malaman kung sino ba may karapatan sa bangketa na yan. Ano? O yung dumadaan, o yung nagtitinda, o yung kulungan ng manok sa bangketa. Higit 3 dekada nang nakatatag ang MMDA. Ayon sa batas, tungkulin itong magplano, mag-monitor, mag-coordinate, magpatupad ng mga tuntunin at mga siwa sa pagbibigay ng serbisyo sa mga bayan at lungsod ng Metro Manila. At para sa mga taga-MMDA, simple lang ang kanilang mandate. Ayusin, linisin at pagandahin ang Kalakhang, Maynila. Isa yung flood control. Yan ang mabigat sa mga suliran namin, lalong higit gantong mga tag-ulan. Pero bukod pa ron, ay ang ating mga daang tubig ay naging mistulang mga septic tank. Kaya yung amoy ay napakasama. At yan ngayon ang isa sa mga bagay na aming nililinis. Subalit hindi maagaran hanggat hindi natin nakukuha ang mga basura na yan bago matapon doon sa mga daang tubig natin. Kaya't yan ay kinakailangan ng pagtulungan ng mga lokal na pamahalaan. Sapagkat yan ay tunay, tungkulin nila yon na ang mga basura sa mga bahay-bahay ay kunin nila para sa gayong wala ng dahilan ng sino man na magtapon sa mga daan tubig natin. Taong 2002 nang italaga ni Pangulong Arroyo si Chairman Fernando sa MMDA. Una rito, nakilala siya bilang isang matapang at mahusay na alkalde ng Marikina. Napaganda at napaunlad ni Fernando ang dati-rati isang napakaruming bayan sa Kalakhang, Maynila. Marami ang bumangga at umaway sa kanya noon dahil sa ipinamalas niyang political will. Pero determinado siyang magtagumpay. Pinakamabigat na marahil sa kanyang tungkulin bilang MMDA chairman ang pagsasaayos ng daloy ng traffic sa mga lansangan at bangketa. Kaya yan ang ating pinagsusumikapan. Sana'y maunawaan ng mga tao, akala nila yung pagpapalis natin ng sidewalk vendor ay walang silbi. Kaya natin inaalis ang mga sidewalk vendor kasi yung iba, binabakuran nga yung bangketa sa harapan ng bahay nila sa takot nila na baka may magtinda doon sa harapan nila. O dili kaya, baka may magtayo ng bahay doon sa harapan nila. Kaya sila mismo, kahit yung sa mga subdivision, makikita natin, binabakuran nila yung bangketa. Dahil nga sa mga tungkuling nakaatang sa kanya, isa siya sa pinaka-kontrobersyal na miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo. Marami rin kasi ang napuruhan sa kanyang mga kampanya.
lalo na yung pagpapaalis ng mga sidewalk vendor, illegal structures, at iba pang clearing o widening operation sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Karamihan naman sa mga lokal na pamahalaan ay nagsusumikap, no? Pero merong iba na medyo nahuhuli. At merong mga pamamaraan na hindi nila sinusunod na sa aming tingin ay magaling. Tulad yung door-to-door garbage collection ay naging mabisayang paraan para pangalagaan ng mga tao ang kanilang basura. At kaya kung mapagtulong-tulungan lang ng lahat, no, ay mawawala itong suliranin natin. Kami tuloy sa MMDA napipilitan na kami ang dumadakot ng basurang yun. Trabaho lang anya ang lahat at patuloy niyang gagawin ang makakaya upang mapaganda ang Kalakhang, Maynila. Dahil wala naman siyang nilalabag na batas kundi bagkus ay pinatutupad niya ito. Dito, ipinagmalaki ni Chairman ang Metro Guapo na siyang pinaka-centerpiece ng kanilang programang gawing world-class ang Metro Manila. Ang mahalaga yung mapaglikhang isip, yung mga panibagong mga pamamaraan. No? Pagkat ang hindi po pwedeng sa pagdami ng tao, pagdami ng mga sasakyan, pagdami ng suliranin natin, ay hindi po pwedeng pumreno ang pag-iisip natin. Hindi obra yung mga pamamaraan nung dati, pagpilitan natin sa ngayon, sa pangangailangan ngayon. Kaya kami hanggang mga bagong yung mga kaalaman, computers, ginagamit natin ang gusto yung mga ganyan para matugunan natin ng lubos ang mga suliranin. Marami na ang namuno sa Metro Manila. Simula pa sa dating First Lady Imelda Marcos at iba't ibang alkalde ng rehiyon. Mahirap itanggi ang mga pagbabagong nagawa sa panahon ni Chairman Fernando. Aminado si Fernando na pinakamahirap baguhin ang masamang pananaw o ugali ng tao, lalo na yung mga nakasanayan na. Pero walaan niyang dahilan para sumuko dahil ito ang pinakasusi sa mga problema ng ating bayan. Ang mabago ang ating pananaw at maibalik ang respeto ng buong mundo sa Metro Manila na siyang sentro ng Pilipinas. Yung usual na kalinisan ng paligid natin, mga estero natin, walang mabaho, lahat ng tubig. Bago mabuhos dun sa ilog na yan, dapat ay malinis muna. Ang totoo niyan, hindi yung bahay sa ilog ang problema lamang, hindi. Lahat tayo ay problema. Sapagkat lahat ng maruming tubig natin, bagamat pumupunta sa Poso Negro, ay tuloy pa rin yan sa ilog. Yan ang isang suliranin. Pag tinuos mo, hindi pa yung basura, hindi yung solid waste ang problema. Hindi yun ang nagpapabaho ng tubig. Ang nagpapabaho ng tubig, yung galing sa mga Poso Negro na tumutuloy doon sa ilog. Maparaan natin doon sa tinatawag na sewage treatment plant. At yan ang ginagawa ngayon ng puspusan. At inaasahan natin na sa dulo ng taon na ito ay makakahipo sa unang pagkakataon ang 80% ng mga residente ng Metro Manila. Makakahipo na sila ng malinis na tubig ilog. At kung sila ay makapag-picnic sila doon sa tabing ilog na yan, ay baka magbago na ang kanilang pagpananaw sa tubig. Baka hindi na sila magtapon doon. Yan ang ating isang inaasahan. Pero higit sa lahat, nais natin yung pag-uugali ng tao, sabi natin, may urbanidad. Yun ang gusto nating makita. Magbago yung pagkilos, pag-iisip ng ating mga kababayan. Lalong higit, yung kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao. At yan ang nagsisimulan lahat sa kaayusan naman, pisikal na kaayusan ng kapaligiran. Malalim nga ang tinutumbok ng Metro Guapo Project ng MMDA. Kung maayos, malinis at magandang komunidad, apektado naman ang pag-uugali ng tao. Ika nga ni Chairman, mas nagiging ganado, inspirado at masiyahin ang mga naninirahan. Resulta, mas nakakaisip ng tamang solusyon sa anumang problema. Magbabalik po kami.